Kamot ulo na naman po mga kababayan. Bakit? May papatawag na naman at may pinapatawag na naman ho mga kababayan. Kung ano-ano na naman pong mga alibay ang ating maririnig mga boss Chief Amos, sir. No? Yung unang patawag, ewan ko kung naligaw ho sila. Sa iba ho napunta mga bossing, no? Yung pangalawang patawag, eto, hindi natin alam kung ano ang kanilang mga idadahilan. Basahin po natin. Nandiyan si Jeron Mapare o shout out. DWAR Abante Radyo muling ipinapatawag sa mababang kapulungan ng Kongreso, no? Ang ilang DDS vlogger na kinabibilingan ni Crisette, ni Trixie, Joey, Cathy. So, sabi, si Cathy, sino ba yan? Si Cathy, yung binag. Sabi niya, hindi naman ho ako vlogger eh. Pero makita mo yung YouTube channel niya, merong vlog na kumukontra sa gobyerno. Oh, Ethel, hindi ko kilala yun. Sas, Maharlika, at si Maharlika, yan, imposible naman pumunta yan eh. No? Lahat na lang tinataguan yan ngayon. At si Badoy, oh, sa darating na Pebrero 18, at may inilabas ng show cause. Oh, naku! Iyakan na naman po ito, mga kababayan. At may inilabas ng show cause order laban sa kanila. Ano kaya ang paliwanag, mga bossing? Ano po? Siguro sasabihin, naligaw po kami. Akala po namin doon sa Supreme Court ang punta. Ayun, alam nyo, mukhang hindi naman titigilan ito, mga kababayan eh. Kung ako sa kanila, puntahan na nila. Kung ako sa kanila, daluhan na nila. Ano po? Kasi, ang pagdaluho dyan, mga boss Chief Amos, sir, karapatan po nila yan. No? Mas positibo po sa kanila na dumalo dyan sa pagpapatawag ng mababang kapulungan para maipaliwanag nilang lahat. Ano ho? Para yung sinasabi nilang hindi sila nagpe-fake news, yung sinasabi nilang yung kanilang mga vlog may katuturan, o dyan nila ipaliwanag ho. Di po ba mga kababayan? Sabi ni Lani J. Makati Binag. Yun nga si Binag. Di ba may pangako pa din yan sa mga DDS? Ang pangako yung USB? Expect nyo po mga 1 year pa yun. No? Mga 1 taon pa yon. Bakit to? Ginagawa pa eh. Saan ka ba naman makakita? Kontra ka sa gobyerno. Nangangati ka ng mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, next year pa ang labas nung mga ebidensya nila. Paano yun? Di ba nga gustong-gusto mo mapabagsak na ngayon din? Tapos next year ang labas ng ebidensya. Ano ba yun? Parang nagkakalukuhan. Hindi. Kasi nga pala, utu-utu pala yung mga DDS supporter. Ano po? Okay lang sa kanila yung ganun. Gusto natin mapabagsak ngayon na si Bongbong Marcos. Pero next year na natin ilalabas yung ebidensya natin. Ang gulo, no? Kasi, sila lang naman kasi yung pwedeng mauto ng ganyan. Sabi ni Nori, saka sa harap ng TRICOM nila ipakita ang tapang nila. Ayan. Nung nakaraan napanamo si Benny Abante, mga kababayan. Eto, tingnan natin kung may pupunta. Baka po iba na naman ang tunguhin ng mga vloggers. Kasi dapat pinupuntahan na nila yan eh. Hinaharap na nila yan. Lalo na yung Mark Lopez. Ay, Diyos ko po. Sabi ko, ito yata ang pinakamatapang na DDS vlogger. Kasi nung pag-imbita ho sa kanila, mga kababayan, biglang nag-post sa kanyang social media. Yung tipo ho bang, eto na, makakaharap ko na si Dan Fernandez at si Benny Abante. Putang ina, hindi naman pumunta. Naduwag naman. Supreme Court ang pinuntahan. Ewan ko kung ano nangyari doon. Kung pinakinggan sila o baka wala din. Di ba, mga kababayan? Sino pa? O yung mga ibang vlogger nila na napakatatapang.
Ano ba talaga kwento diyan? Ayan oh, si Ma'am Lani J, sabi niya, Mark Lopez, the Kuryente Man. Hahanapin ko nga mamaya yan. Kasi ang daming ano, ang daming nagkokomento yung Kuryente Man, Kuryente Man. Hindi ko alam kung ano, kung ano yung kwento diyan. Hahanapin ko pagkatapos ng vlog. Arminda Buenaventura, na nanonood sa Singapore. Shoutout sa inyo. Ano? Oh, ang dami kasi nung mga DDS vlogger na sinasabi nila, pati ho yung mga manonood nila is pupunta po ako, haharap po ako. Tapos ang ending, wala naman, hindi naman po pumunta. Wala ni isa sa kanila pumunta. Ang nakita kong pumunta, yung Tikya. Tama ba pronunciation ko? Tikya? Oh. Yun, katabi ni Mark Gamboa. Tapos si Enzo Recto, pumunta yun. Di ba? Pero the rest nung sa mga DDS vlogger, wala na ho, mga kababayan. Basahin ho natin ulit ha. Muling ipinapatawag ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ilang DDS vloggers. Ayan po. At matutunghayan natin sa Pebrero 18. Tanong natin kung may mapanood ba tayo. Kasi ho ako mga kababayan, nung sinabi po yung petsa na yon, inilaan ko po yung oras ko doon. Ano? Gusto ko kasing makita, mga bossing, kung paano ipagtatanggol ng mga DDS vlogger yung kanilang mga pangalan. Kung paano nila ipagtatanggol yung kanilang mga vlog. Yun yung gusto kong makita, mga bossing. Kasi po, karamihan doon sa kanilang mga vlogs na napapanood ko, ang hirap na po i-depensa eh. Ang hirap pong sabihin, no? At ipagtanggol na itong mga vlog ko walang halong mga fake news. Napakahirap po mga kababayan. Kasi karamihan nung sinasabi nila doon, panay lang po ang imbento. Siguro iniisip ho nila, eto namang Pangulong Bongbong Marcos, pati yung gobyerno niya, hindi naman mga kumikibuto eh. Sige, fake news na natin na fake news. Kaso po, ayan na. Dahil nga po, laganap na ang fake news sa Pilipinas, kawawa ang ating mga mamamayan na nakaka-absorb ng mga fake news na yun, kailangan na natin gawan ng mas magandang batas itong mga fake news na kagaya nito. Di ho ba, mga bossing? Tanong, may dadalo kaya uulit? At meron na ngayon, may show cause order na laban sa kanila. Yon ang katanungan. Mga bossing, hindi ako mangangako. Hindi ako mangangako. Pero, yung Pebrero 18 na yan, ila-live natin yan. Tingnan natin kung sino yung dadating. Tingnan natin kung sino yung pupunta. Okay?